Ito ang Istorya Pinas. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paggalugad ng mga miyembro ng PAOK TF sa mga building ng Pogo Hub sa bayan ng Porac matapos magpahayag si Mayor Jing Capil na wala siyang kinalaman sa mismong operasyon ng Pogo sa Porac. Ayon naman kay Yusik Gilbert Cruz, hihingi daw sila di umano ng extension sa korte na magdagdag ng araw dahil kukulangin ng 10 days na binigay ng Regional Trial Court sa search warrant. Inilahad naman ng isang babae na di umano siya ang bugaw sa mismong Pogo. Siya ang nagbibigay ng mga babae para sa mga parokyano na Chinese na sa Pogo ng Porac. Ayon naman sa spokesperson ng PAOK na si Winston Casio, may kakalagyan talaga ang mga taong may koneksyon sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac dahil nag-operate itong Pogo sa Porac na walang permit sa PAGCOR. Mananagot talaga ang mga operator nito at ibinahagi niya dito na meron talaga koneksyon ng Pogo sa Porac at ang Pogo sa Bamban dahil may mga papeles na nakita sa Bamban na nakalagay ang mismong pangalan ng Lucky South 99 na ang naging address ay Bamban Tarlac na nagbabase naman ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kaya meron talagang koneksyon ng dalawang ito. Sa paggalugad ng PAOK TF, may nakita silang 6 na sets ng di umano uniforme ng mga Chinese Army. Nakakabahala na talaga ang mga nangyayaring ito. Tama ba ang hinala ng mga sambayan ng Pilipino na meron na talagang mga nag-iispiya sa Pilipinas? Mauulit ba ang nangyari noong World War II na sinakop tayo ng mga Hapon? At dahil sa revelasyong ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Siguraduhin sana ng batas ng Pilipinas na hindi titiklop ang mga pandila at pangil sa pagbigay ng nararapat na kaukulang parusa. Ipakita sa buong mundo na kayang bumilanggo ng habang buhay ng mga gunggong na dumudusta sa bayan ng Pinas. Mula sa ibang bansa o lahi, lahat ng kasalutan ay magagawa dyan sa Pogo Hub, lalo na hindi ka makapasok na walang permiso galing sa hukuman. Ang nakakatakot, baka dyan na ginagawa ang shabu. Unlimited ang produksyon, easy lang sa kanila dahil walang haharang o makikialam, dahil hindi basta-basta makapasok kahit kapulisan. Ay, dapat bitay ang parusa sa mga matataas na nakaupo sa gobyerno pagsangkot sa mga ganito kung totoo ito, para sila talaga ang mag-lead as example sa tao. Kung di makukulong ang mga tiwaling opisyal at lahat ng kakutsabang nakatikim ng dirty money, langit na ang maniningil sa kanila. Na-register. Sa ngayon, merong 100 plus na hahabulin pa kayo na expired na yung lisensya o nag-ooperate ng illegal. Bakit ang tagal bago nagka-aksyon? Kasi po ma'am, hindi mo talaga ma'am lalaman yung mga violations niya mga yan hanggang wala nagre-report po sa inyo, no? Like in our case, may mga nagpapadala po sa amin ng mga torture videos. May mga nagpapadala po sa amin ng mga incidents na may pinatay na ng mga foreign nationals. May nagpapadala po ng mga report coming from the embassies na mayroong prostitution doon sa isang Pogo Hub. So that's the only time ma'am na action po kami. Mag-a-apply po kami ng warrants, then kukuha po kami ng mga operatives natin na tutulong sa atin like the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, para po ma-raid yun. Once na na-raid po natin yun, and then magugulat na lang po tayo na meron palang prostitution din na sa loob. Magugulat na lang tayo na meron pala silang mga kulungan o yung ginagawa po nilang mga torture rooms, ano. At yung mga torture equipments, for this particular case ma'am, yung sa Porac, napakarami pong torture rooms yung nakita natin, ano. 4 pong torture rooms yung nakita natin. At marami po na mga posas, marami pong mga torture equipment na nagkalat po doon. Parang ang dating sa akin, normal lang yung ginagawa nila ron sa loob, yung pananakit po. Lumabas ho yung katungkulan dapat ng mga local government units at barangay kasi sabihin natin, you would act on complaints, ano po, or reports. Pero hindi naman pwedeng hindi napansin ng mga taga-barangay o LGU na may mga nangyaring ganun. Puntahan natin yung sa Porac. Ano po, ang sabi ng mayor, wala siyang binibigay na lisensya para mag-operate. Lagpas 5 hektarya. Ano po, maraming mga... Mahigit po. Mga I think mga 30 hectares po yun ma'am.
30 hectares. Okay, so tumindig yung mga buildings at construction doon, dumating yung mga POGO workers, 150 plus yung inyong na-rescue, may 30 plus na mga Pilipino. Paano kung hindi nasilip yan ng barangay at LGU? Pag nagpapatayo ka po ng ordinaryong bahay, kumukuha ka nga po ng building permits. Correct. Mhm. And sanitary permit, tapos kumukuha ka ng fire para po sa fire code. Yun nga ho, kung dapat po talaga alam nila. At siyempre po, may mga reported po dyan sa area na yan na may mga natagpo ang patay. So parang yun nga ho, dapat po siguro tignan po natin yung mga ganong bagay kasi kung ikaw po ay nasa lokal, yung binugbog po pinagchichismisan na dun eh. How much more yung may mga nakita ka pong patay, hindi lang po isa o dalawa yung nakitang patay, ito marami po eh. Ganun din naman ho dun sa Bamban Tarlac, ano? Ang sabi ng suspended mayor, Alice Go, wala naman siyang binigay na lisensya at nagpatuloy yung construction noong Pogo Hub sa lupa niya mismo, sa parte ng lupa niya. Ano ho yung naganap doon? So itong dalawang mayor na to ang tinututukan ngayon ng investigasyon. Ano ho yung nakita ninyo na responsibilidad sana nilang hindi ginampanan? Maganda po ma'am yung coordination namin sa DILG through Secretary Benhar Abalos. And pinaiimbestigahan na po nila yun sa Banban. Actually, yun po yung naging dahilan kung bakit po nagkaroon ng suspension ng ating ombudsman. At tingin ko ganun din po ang dapat gawin dito. Ano po ba yung naging pagkukulang ng mga local government officials at tumayo po yung mga ganitong establishment. At importante po para sa amin dito yung monitoring, ano? Kasi ito yung pinagmamalaki natin like sa Banban. Ang tawag nga po nila BGC of the North of Tarlac, yung Banban Pogo Hub na yon. Siyempre doon nakatuon yung mga tao. Dapat yung mga nangyayari ron, dapat tinitingnan pong mabuti ng local government official being yung parang pinaka-trophy mo, yung pinagmamalaki mong lugar. I think this goes the same thing dito po sa Porac kasi napakaraming building po sa loob, napakarami pong activity na nangyayari. Kaya dapat po yung monitoring ng local, dapat nakatuon din po dito. At yung pinagmamalaki po na malaki yung naibibigay na trabaho, malaki yung naibibigay na revenue sa municipality, dapat tutukan po natin, alagaan po natin yung pinagmamalaki po natin, pinagkukunan natin ng revenue. Okay, Yusek Gilbert, meron ding mga raids na naganap sa Parañaque, ano po? At tila hindi lang Porac at Bamban ang pinag-uusapan natin ditong lugar kung nasaan yung mga pogo na illegal. Ano pa hong mga lugar ang sinisilip ninyo? Mamalu, tama po yung sinabi nyo kanina, 49 po yung nagrehistro at nagpa-permit sa PAGCOR. May tinitignan pa po tayong 300 mahigit. Hindi po 100. 300 po ito na nakakalat po sa buong Pilipinas. Okay. At kulang na kulang po yung tao natin sa PAOK po. Kaya madalas kumukuha po kami ng kakampi natin sa law enforcement, PNP, NBI, and other law enforcement. Yun nga ho, nakakalat po ito eh. So talagang tama po yung sinabi nyo, malaki po yung magagawa ng local government unit dito po sa pagsugpo at pagkontrol at pag-regulate dito po sa mga pogo na ito. So, hindi lang Porac, hindi lang Bamban, ano pang mga lugar ang flashpoint? Pwede pong sabihin natin sa buong Pilipinas po eh. Meron po kasi tayo sa Mindanao, meron po tayo sa Visayas, marami po tayo dito sa Luzon, pero ang pinaka-sentro po na pinakamaraming pogo hubs, illegal pogo hubs, nasa Metro Manila po. Di ibig sabihin ho niyan, hindi naman kailangan na reactive o pagka lang may complaint kayong na-receive. Wala ho bang pwedeng proactive steps? Halimbawa, ipag-audit lahat ng LGU sa mga lugar, sa inyong mga locality, may mga pogo at hindi ba pwedeng i-check ngayon pa lang bago magkaroon pa ng sakuna? Tulad nung sinasabi nyong human trafficking, torture, etc. Yung PAGCOR po at yung PAOK po and yung DILG po, nagpatawag po ng parang isang meeting po. Pinatawag po lahat ng mga lisensyadong magpupugo, yung mga IGL, licensed IGL.
And then pinakita po namin sa kanila ng PAOK kung ano yung totoong nangyayari sa loob ng Pogo Hub. Kasi baka po sabihin na natin na hindi po alam ng mga mayor yung nangyayari doon sa loob ng Pogo Hub. Ano? So, we showed them a video, yung mga resulta po ng mga raids namin. So, pinakita po namin na meron pong torture. Pinakita po namin na merong prostitution din sa loob. Pinakita po namin na merong nagaganap na scamming activities. Hindi po online gaming yung ginagawa nila, but scamming activities. So, nung pinakita po namin kahapon yon, doon po sa mga local government and their representatives, medyo na-shock sila. Yung iba po, na-shock yung iba dahil sabi nila, hindi po namin alam na may ganyan pala pong nangyayari. So, maganda po yung nangyari, ma'am. At humingi po sila ng advice. At sabi nila, baka pwedeng tulungan niyo po kami sa pag-i-inspection kasi hindi raw po nila alam kung paano i-inspeksyonin. Which is pwede rin totoo, ma'am. Ano, baka kasi ma'am, para malaman po na merong isang scamming activity, ma'am, kailangan ma'am may technical support ka eh. May mga IT ka na marunong tumingin o ano ba yung i-inspeksyonin. Like, during our raids na ginawa, ma'am, nakakakuha po kami ng mga thousands of pre-registered SIM cards. Nakakakita po kami ng mga computers na ginagamit po sa scamming activities. Nakakakita po kami ng mga cellphones, marami. At yung mga seed phrases na tinatawag, tsaka po yung mga hard drives. Marami pong bagay na kailangan makita mo. Plus yung sa loob po ng computer, kailangan po merong kaalaman po yung mag-i-inspection para malaman mo na yun ay isang scamming activity. So ano ho yung pangako ng mga LGU representatives na nakausap? Ano yung gagawin nila? Ang sabi po nila, once na ma-inspection po nila at makita nila na may mga ganon, mga indicators po na mayroong mga illegal activity sa loob po ng IGL o yung Pogo Hub na yun, i-recommend daw po nila for it's either for police operation or for closure na po yung mga Pogo Hub. Ngayon, Yusek Gilbert, kayo po yung naging director ng Philippine National Police Academy, naging kayong regional commander at saka sa Dangerous Drugs Board din po kayo. Ang problema ho na to nagsisimula sa pagpasok ba ng mga illegal na workers? So ibig sabihin, immigration pa lang may problema na tayo dahil libo-libo, sabi ninyo, no? Yung na-rescue na deport. Ano ho yun? Ang papel ng immigration, parang tila lumang kwento na to pero hindi yata na-aksyonan. Yes, ma'am. Tingin ko, ma'am, dapat medyo magigpit na tayo. Ano, ma'am? Like, halimbawa, kung may mga foreign workers, kailangan hawak po talaga nila yung passports nila. Dito po sa cases natin, pag nangre-raid po tayo, walang mga passports eh. Itong mga Pogo workers. Basically, kaya po tinatanggalan ng passport ng management yan, ma'am. At kinukuha nilang pili yung mga passports ng mga foreign nationals para magkaroon ho sila ng leverage, para magkaroon sila ng holdings na hindi kayo pwedeng lumayas, hindi pwede kayong gumawa ng mali dito sa kumpanyang to dahil hindi kayo makakaalis. Baga sa hawak namin yung buhay nyo dito. Alipin namin kayo kaya gawin nyo kung ano yung gusto namin pagawa sa inyo. So dapat mahigpit po tayo dyan. Once na ang Pogo Hub ay in-inspection po ng Bureau of Immigration, halimbawa, ma'am, at nakita nilang hindi hawak ng mga empleyado yung mga passports nila, ibig sabihin, ma'am, may problema doon pa lang. Tapos, dapat mahigpit ho sila. Kung Chinese yan, mamaya, fugitive po yan. Dapat may coordination po with the other foreign counterparts. Kasi kami, ma'am, sa totoo lang, ma'am, tsaka lang namin natutuklasan na may mga record pala itong mga nagtatrabaho dito. Once na pumasok na po, yung mga foreign counterparts mo natin, foreign law enforcement counterparts, pag chinek po nila yung isang tao, lalabas po yung totoong pangalan at lalabas po yung mga records. Dapat po, ma'am, hindi ganon. Dapat pagpasok pa lang ng tao, ng foreign national, doon sa mga kumpanya dito, kahit hindi Pogo, dapat alam na natin, matino yan, at check na namin yan. Kaso, ma'am, baliktad dito eh. Tsaka pa lang natin nalalaman na may record yan pag chinek po ng foreign counterparts. So step 1 sana yung pagpasok sa Pilipinas sa immigration.
natutukan yung mga Chinese citizens o Chinese nationals. Pero may mga ibang dayuhan na kasama dun sa mga na-raid ninyong Pogo na na-deport din o illegal workers. Parang ang ano pong mga bansa yung pinanggalingan ng ibang mga Pogo workers na inyong nahuli? Majority po dito, ma'am, Chinese. mga from China, and then Vietnamese, and then we have Malaysian, we have Malaysian, Burmese, meron po tayo. Marami po, ma'am, eh. May mga ilan-ilan po from Rwanda. Yun po. So ibig sabihin, kung sakaling nagkaroon ng coordination bago pa naganap at naging malaganap itong problema na to, yung Interpol, ano po, nalaman yung sinasabi niyo may record pala to na fugitive, may record pala to na may kaso na pending sa bansa nila, at meron palang recruitment across borders na nagaganap. Hindi ho ba ito nasilip sa ating report ng Interpol? Ma'am, maganda po yung sinabi niyo na yan. Kasi ma'am, sa totoo lang ma'am, yung recruitment nangyayari online eh. Marami pong online platforms na nakakalat mo ngayon, kahit check po natin sa social media ngayon, na open po yung recruitment ng mga scammers, ng mga Pogo hubs na ito. So doon pa lang, dapat sinisimula na po natin yung investigation. Kasi malalaman po natin, halimbawa, kung papunta po ng Pilipinas, saan sa Pilipinas, yung pupuntahan ba, yung nag-post po ba ng application na ito, nung nag-hire na ito, may mga lisensya. So doon pa lang ma'am, sa post pa lang po nung hiring nila, malalaman na natin kung yung pupuntahan ng mga papasok doon illegal. So malaking bagay po yung sinabi niyo na yan, ma'am. So madaling sabi, nagkaroon ng balita dati ng corruption o parang yung pastillas, syndicate sa immigration. Posible ho ba na parang kaya nagkaroon ng daloy ng maraming mga foreigners dito sa mga Pogo hubs na to na illegal? Dahil meron ding problema talaga sa immigration na hindi nalutas? Yun po ma'am, si Commissioner Tansinko po, minsan napapag-usapan po yan na kailangan ho talaga maghigpit yung sa immigration natin. Siguro yung paggamit po ma'am ng makabagong teknolohiya para po dito, at tapos hindi na po kailangan kasi ma'am ngayon yung pupunta ka pa sa isang office para malaman mo kung may kaso. Dapat dito talagang pag-check pa lang mo sa computers natin, dapat alam na kagad natin eh. Pero ang nangyayari ho kasi, kung ano ho yung binigay na pangalan nitong mga workers na ito, yun po yung tinatanggap natin eh. So, kaya kung mapapansin nyo ma'am, may mga nagkaalat tayo na mga IDs, national IDs, yung even passports. Nakakahuli po tayo ng passport sa Taiwan, na gamit Filipino passport. Pero pag chinek mo ma'am yung mga identities nitong mga to, mali-mali ho, hindi ho talaga sila yun eh. Nagbabago po sila ng identity pagdating po dito. So ibig sabihin, hindi lang immigration kundi sa passport processing, may problema. Yes, ma'am. dito. Yung visa, Yes, ma'am. pagka-ASEAN, visa free tayo, Yes, pagpasok ma'am. Opo. sa Opo. ASEAN. So, yung mga ganong steps, kung talagang gusto nating masawata, ano pa yung pwedeng gawin? Liban dun sa parati na lang may raid kayo, may kasong ipafile. Kasi tila 100, sabi niyo baka 300 plus pa yung inyong dapat tutukan na mga Pogo? Yes, ma'am. Ang pinakamagandang nakita ko dito, ma'am, parang it must be a whole of nation approach ang gawin natin, ma'am. Para hindi na masyadong ma-hassle, dapat isang grupo na lang po ang titingin diyan. Hindi na ho kailangan pumunta ka from one office to another office to another office. Kasi ma'am, doon po pumapasok yung corruption na sinasabi natin eh. Na non-appearance, hindi na ho sila pumupunta sa office na yon, papadala na lang sila ng pictures. Yun po kasi nakita namin may mga IDs po kami na re-recover dun sa mga raids natin na mga Chinese po yung nakalitrato. And then mga national government issued IDs po yung ID na ginagamit nila. Pero yung pag-check mo po yung mga pangalan nila sa mga immigration, sa mga counterparts po natin from other countries, hindi po sila yon. So, ibig sabihin dito po, nakakapag-assume po sila ng bagong pangalan, bagong identity. Ibig sabihin, masyadong malawak yung problema. Kasi kung talagang sasabihin natin na
merong gaps o merong failure o may weaknesses, hindi lang immigration, passport, processing, even yung palagay ko yung pagkor to begin with kasi immigration. So, tayo ho ba'y nabudol ng husto nitong mga pogo na to? Kasi parang lahat ng weaknesses ng regulatory agencies natin ngayon ay lumalabas na sanhi ng problema. Pwede niyo pong sabihin ganun na ang tingin ko po na napag-aralan nila yung weakness natin. Mhm. So, nakita nila yung mga weaknesses natin na, madaling mag-apply ng ID to. Non-appearance pa. Basta magbigay ka lang ng ganito, magkaka-ID ka. So, doon po dapat maghigpit tayo sa mga IDs natin. Kasi once na nakakuha ka po ng national ID, meron ka pong driver's license, at kumpleto ka ng mga license, may PhilHealth ka, ano? Ang susunod pong gagawin mo, mag-a-apply ka na ng passport. So, with the assumed name, ano? So pag may passport ka po, pwede ka nang pumunta sa iba-ibang bansa. Tapos gagawa ka na, magkakalat ka na ron sa ibang bansa, no? Pero ang dala-dala mo pong passport ng Pilipinas. So yun po ang masakit. Masisira po ang Pilipino na hindi naman po ginawa ng Pilipino. So yun, yung mga documents na yun, civil registry records. Sa kaso ni Bamban Mayor Alice Go, birth certificate, yung kini-question. Dito ho ba kasi parang we're looking at vulnerabilities, yung civil registry process natin napakahina o madaming gaps. Pagdating doon, yung mga government-issued IDs, pati sabi ninyo yung PhilSys, yung national ID. So, ano ho ba to? Breakdown ng regulation sa Pilipinas? Sa akin po, parang eye-opener po, Ma'am Malu. I think this is the time na kailangan balikan po natin yung mga proseso po natin. Baka minsan ho parang kailangan masilip po talaga natin bakit nangyayari to, baka yung proseso po natin ginagawa hindi na po akma sa tamang panahon na ito. Yung mga gaano kalaki perang umalat dito sa Pogo at sino yung mga pwedeng parang sabihin na natin may sala, kasi minsan the laws are okay, the processes are okay, pero people are not okay and they're in for some money on the side. Sa pera, ma'am, wala pong problema sa kanila yung pera Sa kanila, parang baliwala ang pera, ma'am. Actually, yung mga Alphard nga nila, ma'am, pamalengke lang nila yan. Yung mga Alphard na sasakyan. Para sa atin, luxury car yan. Talagang pangmayaman. But as we can see, doon sa mga pogo na na-raid po namin, ito parang pang-kidnap lang nila, pamalengke lang nila, everyday car lang ito sa kanila. So, ang pera baliwala po sa kanila. Pero yung pera para sa mga pwedeng ma-convert, o pwedeng mabukulan o mabigyan ng komisyon, gaano kadami yung sa tingin ninyo? Kasi may downstream economy din po ito, Whether mga nasa uniformed services, civilian agencies, marami hong protection racket. Yes, ma'am. Definitely, ma'am, they will be protecting yung interest nila. And one way of protecting the interest, ma'am, is yun nga, mamimiar ka ng mga kung sino-sino na mga tao sa taas, PPR-an mo po yan. Tapos, syempre, yung mga kaso po, kasi may mga nahawakan po kaming kaso na ilulusot nila. Like, halimbawa, ma'am, may tinorture sila. Tapos, ang gagawin po nila dyan, papipirmahin po nila ng affidavit of desistance. Ibig sabihin, wala pong reklamo yung tinorture nila. Tapos, bibigyan nila ng pera, pauwiin na nila. Yun o yung nangyayari sa sistema po ng mga magpupugo. So, parang lahat ng kalokohan na papasukin nila, alam na po nila kung paano nila lalabasan using money. Ngayon, Yusek Gilbert, meron bang parang posibleng mga pangalan na lumalabas ng mga nangurakot? Local officials, barangay officials, PNP, immigration, na sinisilip kayo na protector ng mga pogos? May mga iniimbestigahan na po, ma'am, but siguro it's up to the investigating body na lang po. Sa amin po kasi is just we will be focusing on yung mga complaints po na pinadaan sa amin, like the torture, yung pagpasok po ng mga illegal foreign nationals na yan, and yung operation po ng Pogo. But as far as yung mga involvement ng local government, yung DILG po na mga humahawak, and then the ombudsman, binibigay na lang po namin sa kanila yung mga support. Yusek, meron hong election tayo next year,
ang sabi ng sa Senado, isa nilang inaalala, may politika sa Pogo. Ibig sabihin, pwede ka mag-fundraising kung ikaw ay kandidato. Pwede rin talagang mangako ka na, sige, poprotektahan mo sila kapag ikaw ay nanalo. Gaano kalaki po yung pagtatali ng political ambisyon ng ating mga LGU o mga re-electionists at posibleng pondo manggagaling sa Pogo? Yun ho ba'y sinisilip nyo na rin? Bibigyan ko na lang po kayo, ma'am, ng figures, ma'am. We have, may hinahabol po tayo mga 300 plus na Pogos. And all in all, siguro mga 500 plus ang Pogo dito sa Pilipinas. Kasama na po yung may mga permits. And hindi ho barya yung kinikita niyan, ma'am. Milyon-milyon po ang kinikita niyan sa isang buwan. At kaya po nila na mag-donate. Kung sino man ho siguro yung magiging sponsor nila para maproteksyonan nila. Kaya po nila mag-donate. And bilangin nyo nilang po, kung 500 plus yan, kung magdo-donate po halimbawa, ma'am, ng 2 milyon yan, kada isa, siguro kayang-kaya po nila. So kung ikaw ay kakandidato sa Mayo at parang tipong may pondo na pwedeng makuha sa Pogo, medyo illegal na pera pero pwedeng itago. Ibig sabihin, talagang dapat bantayan pa rin ho itong mga Pogo dahil baka sa May 2025, ang ating halalan maging decision makers ang mga Pogo operators. We can say that, ma'am. We can say that with all the resources and connections they have right now, ma'am. Pwede po natin sabihin ka, ma'am. Okay. Yusek, sabi ninyo, well, ang inyong trabaho anti-organized crime. Ano po ang tututukan ninyo? Pag-file ng mga kaso, etc. Pero sinili po namin, ang liit naman ng ahensya nyo. Although parang coordinating body kayo, no? Na may suporta from major agencies, DILG, PNP, etc. Ilan mo ba yung tao ninyo? Sa isang POA audit, sabi 16 lang ang tao ninyo. Yun nga po, ma'am, ang PAOK po, 40 plus lang po kami. Ngayon, 40 na. Opo. But yun nga ho, ang tinitignan po natin talagang marami po So kailangan po talaga namin yung tulong ng ibang ahensya. So kadalasan po talaga nanghihingi po kami ng tulong sa ibang ahensya para po masuportahan kami every time na may re-raiding po kami. Okay. So yung 40 plus na yon, ano po yung composition? Ilan yung abogado? Ilan yung mga parang may police operations training, etc. Para lang may ideya yung mga tao dahil parang palagi kayong nasa balita ngayon. I don't think people have taken notice of how many people do you have. Yeah, ako po isang retired general po ako sa PNP, and then may mga kasama po rin ako, puro retired po, na galing po sa Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Meron po akong isang galing sa Armed Forces of the Philippines. And then karamihan po mga estudyante po, kaga-graduate lang po, but these are brilliant students na pag pinag-research ko po talagang nakukuha po namin yung dapat i-research. And I'm very proud of this team, ma'am, dahil with such a small number, ma'am, nagagawa po namin yung dapat namin gawin. Okay, yung mga estudyante nyo hindi naman PNPA galing, hindi naman galing sa Philippine National Police Academy na dati kayong hepe? Hindi po. Karamihan po dito mga magagaling po sa sa IT. Okay. Apo. Ngayon, Yusek Gilbert, alam ko naging TOIM din kayo, 10 outstanding young men at saka marami din kayong naging karanasan. Pero sa totoo lang, ano mo ba yung relasyon? Merong PAOK, may PAOK TF, merong NACTAF. Ipaliwanag nyo nga ho, parang layer-layer, yung mga anti-crime bodies. Ang PAOK, dati kasi, ma'am, yung PAOK may task force sila So may parang contingent po sila na mga sama-sama po, yung AFP, PNP, NBI, meron po sila mga piskal. But now, ma'am, hindi na po kami gumawa ng task force. Ano na lang po, yung commission na lang po, yung Presidential Anti-Crime Commission. But ang ginagawa po namin, pag may mga operation po kami, tumatawag na lang po kami ng mga makakatulong namin. So talagang yung 40 po na yon, yun na lang yon. And then pag may kailangan po kami na tao, nanghihingi na lang po kami ng mga tao. And unlike po yung mga dati na talagang may sarili po silang task force.